eto na po yung pag-uusapan natin. Alam niyo itong, arang ayaw ko na sanang patulan, pero sobra-sobra na ho talaga dahil alam niyo, pagka tayo ay tunay na Pilipino na nagmamalasakit sa ating bansa at sa ating Pangulo dahil ang tingin naman natin ay maayos ang kanyang ginagawa, ayaw lang tanggapin ng mga mapanirang uri, inggiterang uri, may makasariling at political interest na grupo. Kaya ho hindi matatanggap yan. Pero ako yun ang aking pinanindigan. Alam nyo, last week, tama, ng isang Lunes na nga pala, nagpa-viral issue na naman sila. Alam mo, ako naaawang, hindi ko alam kung kaawaan ba talaga, itong mga DDS, gamit na gamit ng kanilang mga kasamahan din. Laging pinaasa, laging binibigyan ng fake news. Ganito kasi, nagpalabas na naman po, ang isa ko sa nagpaputok nito ay yung vlogger sa Amerika, nandiyan sa Europe ngayon, si Maharlika. Talagang wala nang ginawang kabutihan niyang babae niya. Paano kaya nakakatulog pa yan? Pinalabas niya doon sa kanyang social media, may nag-forward sa akin Pero sabi ko, isa lang yan, pero ilan silang gumawa na si Pangulong Marcos daw, isinugod sa ospital. Dinala daw sa ospital si Pangulong Marcos. Yung pinalabas nung Maharlikang wala nang ginawang kabutihan sa Pilipinas kasi hindi naman siya Pilipino. Siya ay American citizen, kaya hindi makauwi rito Mga duwag niyang mga yan. Ang gagaling magsalita sa malalayong lugar, pero dito hindi makauwi kasi may kaso naman sila rito. Soplak po etong si Maharlika at ang mga DDEBs dito po sa nangyari na ito. Dahil po noong pong linggo, may po si First Lady Liza Araneta Marcos. Ayan, makikita niyo po dyan. Na kasama po ang pamilya ni PBBM, nandoon po sila sa, ewan ko kung bahay yan ni dating First Lady Imelda Marcos. Napakarami nila dyan. At nandyan po si PBBM. So hindi po totoo na may sakit po si PBBM noong linggo. Ngayon po, kinalunisan, si PBBM naman po ay merong event. Kung nakikita nyo po yung pina-flash ko doon sa pine-play ko na video habang nagsasalita si Sir Mike Abe, yan naman po ay ginanap po sa isang event. Event po na kung saan ay may nahuli po ng mga kontrabando ng mga vape product. So, hindi po totoo na may sakit si PBBM. Actually, ilang beses na po nila yung pinapalabas, ilang beses na po nila yung sinasabi, ilang beses na po nilang pinagkakalat na merong sakit si PBBM, pero lagi naman po silang nasosoplak. Lagi naman po silang kumbaga na bubuking na gumagawa lamang ng issue, nagpe-fake news, gumagawa ng kwento para po, 'di ba, mapag-usapan at masiraan ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, sana mas lalong paigtingin po ng ating law enforcement ang pag-screen dito sa mga ganitong fake news, 'di ba? Sana ma-screen na ito, sana ito pong mga ganitong fake news ay hindi na po maipalabas dito sa Pilipinas. Pwedeng gawin ng ating sigurong gobyerno, itong channel ni Maharlika ay hindi po available o gawing available dito sa Pilipinas. Like yung kanyang YouTube channel at yung kanyang Facebook page ay i-ban dito sa Pilipinas para po hindi na po mapanood ng kanyang mga tangang manonood, di ba? Ng kanyang mga tangang DDS supporter. So, yun lang naiisip ko pwedeng gawin para po hindi na po mapanood si Maharlika. At siguro, paigtingin po ang paghuli, di ba? Kasi meron na po itong mga kaso, sana mahuli na po ito at mapa-deport na po dito sa Pilipinas. At diyan po sa TRICOM, 'di ba? Sana matalakay nila yung mga ganitong bagay kasi alam niyo po marami po sa mga sinabpina ng mga vlogger nagpapakalat din po ng mga ganitong fake news at sinasakyan po kung ano ang naratibo na inilalabas ni Maharlika. Nagse-safety sila kumbaga iwas pusoy sila dahil ang naglalabas ng issue si Maharlika or si Harry Roque. Tapos ipapakalat nila. Tapos syempre kapag tinanong kung saan galing, sasabihin nila galing kay Maharlika. Hearsay, di ba? So yun po ang yun po yung kailangan siguro na ma-actionan ng ating gobyerno dito. So yun lamang po ito. Play pa natin. Nasa ospital daw, isinugod daw. Malala daw, isinugod sa ospital. Wow!
Tapos meron pang lumabas na mga vlogger din or mga supporters din ng mga makasarili at makapiling mga klaseng anti-Marcos na critical daw at nasa ospital pero wala namang video, walang picture. Kasi hindi nga totoo, fake yan. Ito po ganito kaya ko pinaninindig ang fake. Araw-araw po ako ay nasa television, Channel 4, Channel 13, Radyo Pilipinas. Alam ba nyo yung television at radyo yan? Yan po yung communication ng Office of the President. So, lahat ng mga events, lahat ng ginagawa ng Pangulo, o hindi man lahat, 99% sa probinsya at dito sa Pilipinas o dito sa Metro Manila, maging sa abroad, ay ginagamit namin kung hanggat maaari live. Alam namin kung nasaan ang schedule ng Pangulo. Dahil mayroong advance information pinaparating sa amin, kahit sa akin, kasi kadalasan doon sa programa ko ng 9 o'clock sa television, natatapat yung mga event ng Malacanang, sa labas ng Malacanang at maging sa abroad. So, kaya ko dinidiin yun. Yun ang pagpapatunay na fake news ang Pangulo ay na-hospital, ang Pangulo ay walang ginagawa, ang Pangulo lahat negative. Na sinasabi ng mga Duterte camp. Doon naman ang gagaling yun, wala namang iba. Okay? Kaya lahat sila fake news kasi hindi naman talaga totoo. Ako, doon sa programa ko, nadidinig yan halos araw-araw. Yung mga signing ng mga bagong proposed bill, mga implementation, mga bagong project, inspection, pagbibigay ng ayuda, kakampanya ng Pangulo sa kung saan-saan lugar. Nandun ang Pangulong Marcos nag-i-speech. Nasa harap ng publiko. Tapos ngayon pinapalabas ng mga supporters ng mga Duterte. Si Pangulong Marcos ay isinugod sa ospital. Nasa ospital, may critical daw. Di ba puro fake news yan? Di ba puro kalokohan yan? So ang nililin lang nila ay yung din kanilang kasamahan. Kasi yung Marcos loyalists, Marcos supporters, silent majority, matitinong Pilipino, hindi maniniwala dahil alam nila ang Pangulo ay walang problema sa kalusugan. At nagtatrabaho araw-araw. Ka-meeting pa nga ng maraming business community at ibang klaseng mga meeting. So ang niloloko ng mga vlogger at social media platform ng mga DDS ay yung kanilang mga followers din. Yung mga followers naman nila, tuwan-tuwa. Isineser pa. Uy, si Presidente raw na hospital. Pero pa nagsasabing, sana hindi na gumaling. Grabe kayo. Yun nga po yung kumbaga na huli ni Digong ang kilite ng mga Pilipino. Yung mga gullible, yung mga madadali pong maniwala, yung mga madadaling mauto. Nahuli ni Digong ang kiliti eh. So ngayon, yan din po ang ginagawa ng ating mga kababayan na mga vlogger, mga kung sino-sinong mga personalidad na nagpapakalat po ng fake news. Alam nila na ang mga Pilipino po madaling maniwala. Talagang naniniwala po sa sabi-sabi. Biro mo, sabihan ka ni Maharlika na may sakit si BBM, malala. Tapos wala man lang kahit isang picture, kahit isang video na nagpapatunay na si PBBM ay sinugod sa ospital at malala ang kondisyon. Diba? Wala man lang ganun eh. Wala man lang pinapakita kahit man lang isang video. Kahit man lang isang litrato na si PBBM ay nasa ICU. Wala po. Mabuti pa nga yung kay General Torre, merong AI na litrato, inedit na litrato na nasa ospital siya, di ba? Pero meron pong mga nakasuhan dahil diyan. Ngayon, madaling sabihin ni Maharlika, may sakit si BBM. Sinugod sa ospital. Madali lang niyang sabihin yan. At hindi siya natatakot na magbayad sa kanyang paglalabas ng fake news kasi nga po, ito naman ay nasa ibang bansa. Kaya lang, ang mga napupuruhan, ang mga nalilintikan ay yung mga nandito sa Pilipinas. Kaya nga yung ibang mga vlogger, nagtago na, umalis na rito. Si Jeff Celis, nakita ko, parang umalis na ng bansa. O si Banat Bay, hindi na po sumasama sa banateros nila, sa studio. Lagi na lang yung kumbaga yung meron siyang ibang lugar na doon siya nagsasalita habang kausap niya yung kanyang mga kabanateros.
O hindi na siya nagpupunta doon sa studio kasi nga mga nagtatago na eh. Diba ganyan po sila, maglalabas ng fake news, maglalabas ng kung ano-anong katarantaduhan, magsasalita ng laban sa gobyerno, pero walang ebidensya. Ganyan po sila. Matatapang. Hindi mo nga malaman kung saan galing ang mga tapang nila. Hindi mo nga malaman kung saan galing ang galit nila sa gobyerno ni PBBM. Pero kapag po nasita, naku parang mga maaamong tupa. Kapag nasukol, naku, dadaanin ka sa iyak. Katulad na lang ng mga nandoon sa Tricom. Diba? Kaya, alam niyo po, si PBBM, kung meron mang malala kay PBBM, alam niyo kung ano yung kasipagan? Kahit Sabado, nagtatrabaho. Linggo lang talaga ang pahinga ni PBBM. Sa pamilya niya, iniuukol. Diba? Pero yun lang ang masasabi nating malala kay PBBM. Yung sinasabing weak president, weak leader, hindi totoo eh. Kasi nakikita natin ang kanyang pagtatrabaho, nakikita natin ang kanyang sipag, 'di ba? Bawat rally nga ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Lagi siyang nandoon, hindi siya pwedeng wala doon. Laging siya ang kumbaga kasama nitong mga senatoriables niya. At isa po 'yon na gesture na siya ay nagsusumikap na mapaganda ang ating bansa at gusto niya na mahalal ang kanyang mga napiling mga senatoriables para mapadali ang kanyang trabaho. Para wala pong kumukontra na mga negatibo, mga gumagawa ng issue, mga naging senador lang dahil gusto lamang manggulo at gusto lamang kontrahin ang kanyang magandang governance. Di ba? Yan po yung mahirap. Buti na nga lang talaga kumalas na tong si Amy Marcos o tinanggal na tong si Amy Marcos sa alyansa. Kasi at the very first time na nakita natin si Amy doon po sa alyansa, alam natin na hindi po maganda ang kanyang, kumbaga yung kanyang aura doon dahil alam natin na plastic lang to. At meron tong kumbaga hindi talaga puro ang kanyang pagsama sa alyansa dahil alam natin na ito po ay talagang pro Duterte. Kitang-kita naman natin sa ginagawa niyang hearing doon sa Senado. Diba? Kaya po ito, nakita natin si PBBM, trabaho ng trabaho, umagang-umaga ng Lunes nagtatrabaho, tapos punta sa Malacanang, at yung mga event naman para sa mga PNP generals, hanggang hapon, hanggang gabi, talagang trabaho ang ginagawa ni PBBM. Puro trabaho. At yan po ang malala kay PBBM. Hindi malala ang kanyang kalusugan, kundi ang malala po ay ang kanyang pagtatrabaho. Parang walang kapaguran. Di ba? Sa kanyang edad na yan, di ba? Kita nyo naman kung lumagari ng event na pinupuntahan, talagang pag ganun siya, di ba? Hindi po totoong weak leader si PBBM, hindi po totoong mahina siya. Bagkus napakasipag at meron pong paninindigan sa tama. Yun tama lamang po ang kanyang ginagawa at yun po ang nararapat sa isang pangulo. Yun po ang pinakamagandang nakikita natin ngayon dito sa pamumuno ni PBBM. Kung ano yung tama, kung ano yung nasa batas, yun ang namumutawi at yun ang nangingibabaw sa kanyang pamumuno. Napakasama nyo. Talagang grabe itong mga Pilipinong ito. Hindi ko nga alam kung anong klaseng Pilipino kayo, anong dugo meron sa inyo. Kasi yung ibang lahi sa mayamang bansa, sa North at South America ang mayamang mga bansa at Central America na mayamang bansa, wala silang mamamayang ganyan na ikinatutuwa pag ang kailang Pangulo, Prime Minister o hari nila ay nasa hospital or hindi nila sinasabing nasa hospital dahil hindi naman totoo. Hindi nila sinisiraan ng personal na ganyan. Hindi nila pinipikyo sa kanila dahil kasi matino sila. Maunlad yung kailang bansa. Pero dito sa atin sa Pilipinas, ginawa ng hanap buhay ang panluloko sa kanilang kasamahan na sila lang naman ang nagbubulahan. Pero nakakasira pa rin kahit papaano dahil yung iba naniniwala. Alam ba ninyo pag ang presidente ay hindi nakapasok ng ilang araw tapos sinabi nyo may sakit o kung anuman something na hindi natin gusto, may epekto yan sa national security. May epekto yan sa business community. May epekto yan sa pangkalahatang kalakalan. Anuman, seguridad, business, kung ano naman.
mga foreign policy, internal problem ng bansa, may epekto pag ang presidente ay sinabi niyong may sakit na hospital, critical. Ha? Mabuti nilang hindi naman totoo. Kasi po, ang pagpapatakbo ng gobyerno ay nakasalalay sa Pangulo. Lahat ang presidente ang nagkukumpas niya ng lahat ng gawain, lalo na po ng Executive Department. Yung paghihikayat sa mga foreign investor, paghihikayat sa mga turista at lahat ng galing sa international community. Ang kanilang pinababasihan, ano ang policy, ano ang kalusugan, ano ang kalagayan ng bansa, sino ang presidente, si Pangulong Marcos. Inaalam yan. Ngayon, kung mababasa nila, nakikita nila na ang Pangulo daw dahil fake news, pinapalabas nyo, may sakit, mahina, ganito, ay di ba paninira yan? Kayo ring mga Pilipino na wala sa lugar, kayo rin mga Pilipinong mapanirang grupo, wala na kayong ginawang kabutihan sa ating bayan, kayo mismo ang nagpapahirap sa inyong sarili, sa inyong pamilya, at sa inyong mga followers. Kasi yung pamilya ninyo at followers lang ninyo ang inyong binobola, binubudol, naniniwala sa inyo. Hindi totoo. Araw-araw ang Pangulo nag-i-speech sa radyo at telebisyon. Araw-araw umiikot sa kung saan-saan lugar. Bakit sasabihin nyo critical at isinugod sa hospital? Ano yun? Ilang beses na kayo nag-fake, di ba? Nung araw, pinaputok din nyo, isinugod sa St. Luke's, mayroon chopper. Ayun palang presidential chopper, ay nag-dry run lang. Pinalabas nyo, may sakit. Di ba? Ang dami nyong kalukuhan talaga Wala na kayong maisip. Yung inyong poon, nakakulong na sa ICC. Inamin na niya na siya talagang may malaking problema sa crime against humanity. Bakit hanggang ngayon galit na galit kayo kay Pangulong Marcos? Ano bang kasalanan ni Pangulong Marcos? Yung human rights violation at kung bakit nakulong si Duterte sa ICC, kasalanan niya yan. Nangyari yan sa kanyang panahon. Hindi yan nangyari sa panahon ng Marcos. Ipinatupad lang ng Marcos administration ang kanyang obligasyon sa ilalim ng Republic Act 9851 at saka yung warrant of arrest na dala ng Interpol dahil tayo member ng Interpol. Wala. Hanggang ngayon, wala nang pakialam ang Malacanang dyan. Wala nang jurisdiction dyan. Na isurrender na ron, ICC nang bahala. Nagpasalamat na nga yung ICC. Bakit ngayon lahat ng klaseng paninira, kaya nga sobra-sobra na, lahat ng klaseng fake news ay ginagawa ng mga Duterte, galing sa Duterte camp. Kaya nga personal na paninira kay Pangulong Marcos, sobra na kasi 3 taon na. Next month is 3 taon na si Pangulong Marcos, puro na lang paninira ang inyong ginagawa. Hindi naman umunlad ang buhay nyo. Tapos nahingi rin kayo ng ayuda sa gobyerno. Yung mga grupo at mga followers ng mga fake news na naninira sa gobyerno, tumatanggap ng ayuda sa gobyerno. Ang gobyerno ang nagbibigay ng ayuda. Katulad ng mga OFW sa Qatar. Nakakulong sila dahil sila pro Duterte rally. Karoon ng problema, wala namang ibang tumulong. Kung hindi ang Malacanang din, ang gobyerno rin. Di ba? Ayan po Pero hindi nila pinapansin yan. Hindi nga tinatalakay nila yan Pinapalabas, masama pa rin. Pakaunti na ng pakaunti ang naniniwala sa inyo. Yan ang totoo. Kaya ko tinalakay po ito dahil talaga sobra-sobra na ang mga ginagawa. Disinformation. Okay? Alam niyo po kung iba ang presidente ngayon, kunwari si Digong ang presidente ngayon at marami po ang kumukontra sa kanya at mayroong mga nagrally sa ibang bansa at mga nakulong, tingin ko hindi tutulungan ni Digong hindi tutulungan ni Digong yan at hahayaan niya lang na makulong. Katulad po niya, di ba yung mga OFW sa Qatar, nakalaya na. Sino ang tumulong? Si PBBM. Kinausap niya ang ambassador ng Qatar dito sa Pilipinas para po ma-dismiss na ang mga kaso nitong mga Pilipinong pasaway na to. Di ba? Nanawagan si Harry Roque. Mag-aklas na. Ayan. Sumunod yung mga DDS sa Qatar. Pero, 'di ba? Sumunod sila, nag-rally sila. Wag na tayo maglokohan na ito'y para sa birthday lamang ni Digong, na wala kayong ginawang rally. Alam nating lahat na ang gatherings ninyo ay para sa suporta kay Digong sa kanyang pagkakahuli. Hindi naman buti sana kung taon-taon yung ginagawa yan kada birthday ni Digong, hindi naman, 'di ba? Ngayon niyo lang ginawa yan. Kaya wag niyong sabihin na hindi kayo nag-rally. Yan talaga ay rally para kay Digong. Pag-aaklas nyo yan sa gobyerno.
Pero sinong tumulong sa inyo? Gobyerno. Ano ginawa ni Robin Padilla nung pumunta diyan? Nagpa-picture lang, nagpa-pogi lang, nagpapansin lang, nag-epal lang. Pero walang nagawa, walang naitulong. Si Sara Duterte, naisip man lang ba kayo? Hindi. Ipinasa kayo sa kanyang mga tauhan. Si Harry Roque, ano ginawa? Nanawagan lang. Pero sino ka ba, Harry Roque? Sino ba si Harry Roque para pakinggan ng gobyerno ng Qatar? Yun ang kaipokrituhan nitong mga DDS na tanga na mga nahuli diyan sa Qatar. Kasi yung kanilang katarantaduhan ang sumalo gobyerno. Di ba? Sa halip na para sa mas magagandang mga bagay ang pwede pang mapag-usapan ng ating Pangulo at ng Ambasador ng Qatar dito sa Pilipinas. Ang pinag-uusapan nila itong mga nakulong na OFW. Diba? Inudyukan sila ni Roque, nakinig sila, pero walang nagawa si Roque. Walang nagawa si Sara Duterte. Si PBBM lang ang talagang nakatulong sa kanila. Hindi nila maitatanggi kahit ano pang sabihin nila, kahit bali-baligtarin natin ang sitwasyon, ang mundo ngayon. Si PBBM ang nakapagpalaya sa mga DDS na engot na nagrally diyan sa Qatar. Bakit ko nasabing rally? Hindi naman nila. Buti sana kung simula 2016 ginagawa na nila yan. Diba nung naging Pangulo si Digong o kahit nung mayor pa si Digong, ginagawa na nila yan? Hindi po. Ngayon lang nila ginawa yan. Dahil lamang sa pagsuporta nila kay Digong dahil nga po nakulong na doon sa dahig. Kaya wala. Gobyerno po talaga ang tutulong lang sa atin. Bakit ako hindi na sumusuporta kay Digong? Wala na siya sa gobyerno. Diba dapat nga nanahimik na lang siya. Dapat hinayaan niya ang ating Pangulong Bongbong Marcos na gumawa ng sarili niyang diskarte. Dahil nung namang si Digong ang presidente, hindi naman nanggugulo si PBBM. Wala namang ginagawa sa kanyang masama si PBBM. Sinusuportahan pa nga siya. Pero diba, nung naging Pangulo na si PBBM, numero unong naging taga-kontra kay PBBM si Digong at ang kanyang mga kaalyado, ang kanyang pamilya. Pero sino ba tutulong din kay Digong? Interim release? Kaya sinabi ni Harry Roque na wala nang pag-asa yung interim release. Bakit? Kasi gobyerno din ng Pilipinas ang kailangan ni Digong. Mataas ang ego. Hindi nila, sabi nga ni Sara Duterte, wala namang kaming hinihinging tulong sa gobyerno ng Pilipinas. Pero kung tutusin, kung gugustuhin nila ng interim release, diba pwede silang makipag-usap sa ating Pangulong Bongbong Marcos para makipagtulungan sa ICC at nang magkaroon ng pagkakataon si Digong na habang nililitis ang kanyang kaso, ay mapauwi muna sa Pilipinas. Pero hindi po nga nila gagawin yan. Kasi ngayon, ang nasa isip nila, ang momentum, ang simpatya ng taong bayan nasa kanila. Pero lumamig na. Lumamig na po yung taong bayan. Meron pa ba nagrarally? Meron pa bang nagpi-people power? Wala na po. Yung mga umabsent nung mga birthday ni Digong, yung mga nagrally ng birthday ni Digong, na mga tao, sino ba na wala? Sila naman Sino ba nag-early out o umabsent sa trabaho para lamang sumama sa rally? Sila po ang mahihirapan. Sila ang maapektuhan. Ano magagawa ni Digong? Wala. Diba? Kaya, yun ang totoo po. Gobyerno lagi ang takbuhan ng kahit sino na malalagay sa alanganin. Kaya nasa loob ng Pilipinas o nasa labas ng Pilipinas o nakakulong sa ICC, gobyerno pa rin ang kailangan. Yun po palagi ang katotohanan. Gobyerno ang tutulong sa atin. Gobyerno ang talagang nakasuporta sa atin kahit na po winawalang hiya pa ang gobyerno. Hindi po pwedeng hindi tutulong ang gobyerno. So, sana tigilan na lang nitong mga DDS ang kanilang fake news. Sana si Maharlika ay mahuli na po, mapakulong na at ito ay mapatigil na. Lahat ng social media account nito ay mapasara na.
app dahil po talagang ito po ang number one fake news peddler. Lahat po ng mga nasa ibang bansa na mga sumusuporta kay Digong, yan ang mga tagapagpakawala ng fake news para safe nga naman ang mga vlogger na bumabanat kay PBBM dito sa Pilipinas. O yung pulburon video, 'di ba si Maharlika at si Harry Roque naglabas? Para nga naman yung mga nandito sa bansa hindi po mahuli at ang maging wanted ay si Harry Roque at si Maharlika. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Maraming salamat po sa video ni Sir Mike Abe na ating nireaksyonan. Ingat po kayo, nasan mang panig kayo ng mundo. Moma, chup chup, love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first.